Amen. Praise the Lord. God bless you po ng beloved co-preacher, Brother Jonard. Magampugit ang tanan. Let us pray. Hallelujah. Praise the Lord. Mapagpala po naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ama banal, sa pangalan mo aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa unang dalangin po namin beloved Honorable Pastor Wildis Radalmeda, maraming salamat dakilang Diyos muli sa gabing ito, God, pinagkaloob mo sa amin. Malaya kami makapagbigay mga papuri, mga papagpasalamat sa iyong dakila at makapangyarihang pangalan. Salamat po marami, mahal na Panginoon. Minsan pa, O Diyos, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin sa iyong kagandang loob sa bawat isa amin. Napakabuti mo, O Diyos, aming buhay. Hindi kami karapat-dapat, O God. Bago pong lahat, patawarin kami sa lahat ng aming mga pagkukulang, sa aming mga pagkakamalit, mga pagkakasala sa iyo, O Diyos. Ugasan mo ang aming mga puso, minsanan pa. Langisan mo at pagpalain ang aming pag-aaral sa iyong banal na salita sa oras na ito. Alisin niyo po namang sagabal, adlang at gawa ng kaaway, any bind the power of darkness, unbelief, doubts, hindrance, confusion, we command you to cast out in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating mabait na Diyos, mga minamahal. Bago pong lahat, ako po yung nagpapaabot ng ang pinakamataas na mga pagpupuri, mga pagpasalamat, mga pagdadakil at mga pagsamba ay tangi lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen. At tayo pinagbibigay ng dobleng paggalang sa ating ginagalang at minamahal na Evangelista Wildis Radalmeda, the end-time prophet of our loving God, and pag-aalala sa mga gintong aral at turo ng ating ginagalang at minamahal na Stand Pastor Lina C. Almeda. Praise the Lord sa kanilang beloved children, sa lahat ng ating mga kapatiran, sa mga viewers natin, sa ating webcast viewers, sa live streaming, sa lahat ng ating mga kapatiran dito sa dako ng San Fernando, Pitalo, Cebu, mayong hanggabi, kanatong tanan, palapakan natin ang mahal na Panginoon. Praise the Lord. At welcome po sa ating beloved Brother Kenneth Perez. Praise the Lord, all the way from Canada. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Kasama natin siya ngayon, mga minamahal, para dumalo sa ating gawain. Amen. At puri ng mahal na Panginoon, salamat sa mahal na Panginoon na siya po'y pinag-ingatan ng mahal na Panginoon na makarating dito. Amen. Naalala ko nung araw na maliit pa ito, nandun ako sa Canada. Maliit na maliit pa lang ito, mga minamahal. Year 2010 and 2016, dalawang beses ako nakapunta ng Canada. Napakaliit pa nito, pero ngayon, napakatangkad na, matangkad pa sa akin. Puri ng mahal na Panginoon. Amen. Salamat, sila po'y patuloy na ginagamit ng mahal na Panginoon, maging sa kanyang mga magulang at sa kanyang mga kapatid sa dako ng Calgary, ating gawain sa dako ng Canada. Praise the Lord. Purihin ang ating mabait na Diyos, minamahal tayo po ngayon ay dadako na po sa ating pag-aaral ng banal na salita ng Diyos. Kindly po, open your Bible from the book of 1 Chronicles chapter 28 verse 9. 1 Chronicles chapter 28 verse 9. 1 Chronicles chapter 28 verse 9. And thou, Solomon my son, know thou the God of thy father, and serve him with a perfect heart and a willing mind. For the Lord searcheth all hearts, and understandeth all the imaginations of the thoughts. If thou seek him, he will be found of thee. But if thou forsake him, he will cast thee off forever. Amen. Unang Kronikas, Kabanatang 28, ang talay 29. At ikaw, Solomon, na aking anak, kilalanin mo ang Diyos na iyong ama, at paglingkuran mo siya ng sakdal sa puso, at ng kusang pag-iisip, sapagkat sinasaliksik ng Panginoon ang lahat ng puso, at ang naalaman ang lahat ng akala ng pag-iisip. Kung iyong hanapin siya, ay masusumpungan siya sa iyo. Ngunit kung pabayaan mo siya, kanyang itatakwil ka, magpakailanman. Amen. Amen. Palapakan po natin ang salita ng Diyos, mga minamahal. Ito po, mga minamahal, ang paalala ni David sa kanyang anak ni si Solomon. Amen. Bago siya bawian ng buhay dahil malapit ang kanyang araw ng kanyang kamatayan, ang sabi niya kay Solomon, Solomon, sabi niya, na aking anak, kilalanin mo ang Panginoon, ang Diyos ng inyong mga magulang. Amen. Ang Diyos ng iyong ama, at paglingkuran mo ng sakdal na puso at kusang pag-iisip, sapagkat sinasaliksik ng Panginoon ang lahat ng puso at nalalaman ang lahat ng akala at ng pag-iisip. Kung iyong hanapin siya, ay masusumpungan siya, ngunit kung pabayaan mo siya, sa kanyang itatakwil ka magpakailanman. Every amen.
So ito po mga minamahal ang paalala ng Diyos. Una, kilalanin mo ang Diyos ng iyong mga magulang, ebarsiman. Ang ibig sabihin, kilalanin mo ang Diyos, to know God, mga minamahal, means to have a practical knowledge of His person and ways and to abide in close fellowship with Him and His Word, ebarsiman. Kilalanin mo ang Diyos, ibig sabihin magkaroon tayo ng pangunawa, pagkakilala sa Diyos. Ito po'y napakalaga sa bawat isa sa atin na naglilingkod ngayon sa mahal na Panginoon, na kilalanin natin ang Diyos. Ebarsiman. Sino ba ang Diyos? Mga minamahal, mapalad na po tayo sapagkat tayo po'y pinagpala ng mahal na Panginoon. Nakilala natin ang Diyos. Ebarsiman. Nung araw, hindi natin kilala ang Diyos sapagkat hindi natin alam ang kanyang kalooban. Amen. Ang ating pagkakilala sa Diyos, ito po ay, kumbaga, taphaw. Ebarsiman. Mga minamahal, dahil hindi natin sinusunod ang kalooban ng Diyos. Kilalanin mo ang Diyos. Sino ba ang Diyos? Ano ba ang Diyos? Ano bang meron sa Diyos? Ang Diyos, siya ang makapangyarihan sa lahat. Kayang gawin ng Diyos ang lahat ng bagay at walang imposible sa Kanya. Ang Diyos ay puno ng habag. Siya'y mapagpatawad, banayad, magalit, at sagana ang ikagandahang loob. Ang Diyos ay dakila, tapat sa Kanyang pangako. Kilalanin mo ang Diyos. Ebarsimen. So ito ang mga paraan para po mapaglingkuran natin ng Diyos. Una, kilalanin muna natin ang Diyos sa iyong buhay, mga minamahal. Ito ang paalala ni David kay Solomon. Kilalanin mo ang Diyos. Sabi po ng banal na kasulatan, to know is to have a practical knowledge of His person. Pag sinabing person kasi power. Ebarsimen. Pag sinabi natin nga ang person, ibig sabihin yun, kapangyarihan na meron ng Diyos. Ang Diyos, ano bang meron ng Diyos? Anong ugali ang Diyos? Kilalanin mo ang Diyos. Ang Diyos ay siloso. Ebarsimen. Ang Diyos, mga minamahal, ay mabangis. Kasama po yan sa pagkakilala natin sa mahal na Panginoon. Ang Diyos po, mga minamahal, ay hindi nagtatangi ng tao. Ebarsimen. Ang Diyos, mga minamahal, meron indignation, merong galit din ang Panginoon. Kaya pag kilala mo siya, magkaroon ka ng takot sa Kanya. Ebarsimen. Pag kilala mo ang Diyos, mga minamahal, magkaroon ka ng takot sa mahal na Panginoon, magkaroon ng paggalang sa Diyos. Ebarsimen. His ways, ang kalooban niya, ang pamamaraan ng Diyos. Dapat nating malaman ang pamamaraan ng Diyos, mga minamahal. Yung kanyang layunin, yung kanyang mga rules, ebarsimen, yung batas ng Diyos. Kilalanin mo, kasama yan sa dapat nating malaman at pagkakilala sa mahal na Panginoon. His ways, sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal. At ang sabi po ng banal na kasulatan, and His word, at ang kanyang mga salita. Dito po sa ating church, pinagpala na tayo. Bakit itinuturo na walang kulang, walang bawas, itinuro sa atin ng ating beloved parents in the Lord. Ang tamang pagkakilala sa Diyos, ang kanyang banal na salita, ang kanyang kalooban, ang kanyang pamamaraan, ang kanyang kautusan, ebarsimen. So nalaman natin ano ba ang Diyos. Praise the Lord. So mga minamahal, to serve, mga minamahal, God means to desire is grace, is kingdom, power, and righteousness. Amen. To such an extent that we continually pray for His active presence in our lives and earnestly seek to obey His will. Ito po yung sinasabing to serve, mga minamahal, God. Paglingkuran mo ang Diyos, mga minamahal, desire is grace, is kingdom, power, and righteousness. Ito po yung paglilingkod sa Diyos. Pag nasahin mo ang kapangyarihan, ang presensya ng mahal na Panginoon. Kaya dito sa ating pananambahan, every time, bakit tayo umiiyak? Bakit tayo nagpupuri? Bakit tayo umiiyak, mga minamahal? Dahil dinidesire natin ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Ebarsimen. Minsan nga, nagpalipad ng drone yung mga kapitbahay. Dahil ano bang meron dyan sa Jesus Miracle Crusade? Bakit sila, abang nag-worship, umiyak? Mga minamahal,
Bakit sila umiiyak? Bakit sila umiiyak? Yan ang katanungan nila, bakit daw umiiyak? Dahil nung matanong, dahil bawal po yun, so ang sabi nila kasi, ano lang po kami, secure lang po kami, bakit kayo umiiyak? Nung may paliwanag, dahil nadadama natin ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So iiyak tayo mga minamahal sa presensya ng Diyos. Sabi ng banal na kasulatan, kagaya na David, I cry unto the Lord. Ako'y umiiyak sa Diyos, sabi niya. Pag maalala natin ang kabutihan ng Panginoon, sabi ni David, nababasa ang aking unan sa aking mga luha. Amen. Kapag naalala ko ang kagandaang loob ng Diyos. Amen. Habang siya'y nakahiga, mga minamahal sa kanyang higaan, ang sabi ni Haring David, nababasa ang aking unan ng aking mga luha. Dahil sa magandang layunin ng Diyos, ibig sabihin, nagbulay-bulay ka sa kabutihan ng mahal na Panginoon. Hindi mo maiwasan ay kay lumuha sa kagalakan. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Sabi po ng Biblia, to know God, mga minamahal, ang kanyang kakilalanin natin ang kalooban ng Diyos and to serve God sa paglingkuran ang mahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, seek Him. Sabi ng ating nabasa, and to seek Him with a perfect heart and with a willing mind. As basahin natin ang book of 2 Chronicles chapter 14 verse 4, kindly po. 2 Chronicles chapter 14 verse 4. And commanded Judah to seek the Lord God of their fathers, and to do the law and the commandment. Amen. Ikalawang Kronikas, kabanatang 14, ang talata ay 4. At inutos sa Judah na hanapin ng Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga magulang, at tuparin ang kautusan at ang utos. Amen. Amen. Everybody say, praise the Lord. Sabi po ng banal na kasulatan, seek Him. Hanapin mo ang mahal na Panginoon. Hanapin mo ang Diyos, mga minamahal. Sabi nga namin, ang Diyos ay hindi malayo. Ang mahal na Panginoon ay masusumpungan natin. Seek Him, mga minamahal. Ibig sabihin, mga minamahal, seek the Lord is essential to any reformation or revival. Ever see man? So, mga minamahal, among God's people, mga minamahal, in seeking the Lord, mga minamahal, meron pong tinatawag na turning to the Lord with a whole heart and in fervent prayer. Ever see man? So, ulitin ko po, turning to the Lord. Seeking the Lord involves turning to the Lord with a whole heart and in fervent prayer. Ang paghahanap sa mahal na Panginoon, kasama po yung buong puso, hanapin mo ang Panginoon. Ever see man? And in fervent prayer at sa maningas na pananalangin. So tayo po'y tinuturuan na tayo magpuri, manalangin. Habang tayo po'y dumadalangin sa Diyos sa madaling araw nating paggising, inahanap natin ang mahal na Panginoon, ever see man. Tayo po'y umaawit sa Diyos sapagkat dyan sa pating pagpupuri, dyan bumababa ang presensya ng Diyos. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Habang kayo umaawit sa Diyos, mga minamahal, bababa ang presensya ng Diyos. Kaya ugaliin natin mga Kristiyano, paggising natin ng umaga, ito po'y napakalaga na tayo po'y umawit sa mahal na Panginoon. Haranahan mo ang Diyos. Amen. Bababa ang presensya ng Diyos, mga minamahal. Sabi po, in a fervent prayer, sa maningas na panalangin, ibig sabihin, taimting na tayo pakipag-usap sa mahal na Panginoon. Huwag nating ugaliin yung parang kung sino lang ating kausap. Ang kausap po natin ay Diyos. Ever see man? Hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon, lumalang sa langit, sa lupa, umibig sa iyo ng tapat. Kaya kung lumapit ka sa Kanya sa taimtim na dalangin, maningas na pananalangin, hanapin mo ang Panginoon. Ever see man? Kapag hinanap mo ang Diyos, sabi po ng Biblia, masumpungan mo ang mahal na Panginoon. Ever see man? So seeking the Lord involves, mga minamahal, turning to the Lord with the whole heart and in fervent prayer. Pangalawa, hungering and thirsting for righteousness and God's presence. Ibig sabihin, hungering and thirsting for righteousness and God's presence. Uhaw ka sa presensya ng Diyos. Ever see, amen? Amen. Meron bang nauuhaw, mga minamahal, na yung kagaya ng
taong nauuhaw, mga minamahal, talaga pong makikita mo maghanap ng tubig. Ever see, amen? Ganon ang kailangan ng Kristiyano kapag hinahanap natin ang presensya ng Diyos. Uhaw ka sa presensya ng Diyos. Si David nagbigay ng halimbawa kung paano siya nga hinalintulad ng kanyang sarili sa kauhawan niya sa presensya ng Diyos. Kagaya ng usa sa naghahanap ng tubig sa mga sapa ng tubig. Ganon siya inilarawan ng kanyang sarili. Ever see, amen? Thirsting and hungering for righteousness. One of the most important verse in the Sermon on the Mount in the book of Matthew, sabi ng banal na kasulatan, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Palapakan natin ang malakas ng mahal na Panginoon. Mapalad yung mga nauuhaw sa katwiran, sabi mo na nagugutom at nauuhaw sa presensya ng Diyos, sa salita ng Diyos, sapagkat sila'y bubusugin. Kapag ikay naparito sa bahay-sambahan at nauuhaw ka sa presensya ng Diyos, gusto mong madama ang presensya ng Diyos, bubusugin ka ng presensya ng ating mahal na Panginoon. Ever see, amen? Hungering and thirst of righteousness, ito po'y napakalaga, mga minamahal. Bakit po? Spiritually, mga minamahal, ibig sabihin kapag to stop hungering and thirst for righteousness is to die spiritually. Kapag wala ka nang nararamdamang kauhawan sa presensya ng Diyos, mga minamahal, mamamatay ang iyong spiritual na buhay. Ever see, amen? Pag wala ka ng wala ka ng pakiramdam, hindi mo na mahalaga sa iyong presensya ng Diyos. Tandaan po natin, totoong nangyayari ito. Ever see, amen? Sa mga Kristiyanong hindi na nauuhaw sa presensya ng Diyos, mamamatay ang kanilang spiritual na buhay. Amen? Subalit yung mga nauuhaw sa presensya ng Diyos, mga minamahal, magsusumikap sila na sila'y mabusog sa presensya ng ating mahal na Panginoon. Hungering and thirst for the presence of God, sabi po ng Biblia. At ang pangatlo, committing yourselves firmly to do God's will and abandoning all actions that offend God. Ano pong ibig sabihin nito? Committing yourselves firmly to do God's will and abandoning all actions that offend God. Ibig sabihin, i-commit mo ang iyong sarili sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, ever see, amen, at abandoning all actions that offend God, maminamahal, and His Word, ever see, amen. Amen. So, ingatan natin na hindi ma-open ang Diyos sa atin. Ang paghanap sa mahal na Panginoon, kasama yung ating pagtalikod sa lahat ng kamalian, mga kasalanan nating nagagawa. Sabi ng banal na kasulatan, ito po'y kasama sa ating paghahanap sa mahal na Panginoon. Hindi naman pwede yung hinahanap mong Diyos, pero tuloy-tuloy ka sa gawang hindi mabuti. Ever see, amen? Tuloy-tuloy ka sa ginagawa mo na hindi kaya-aya sa mahal na Panginoon. Hindi po yun ang mga minamahal paghahanap sa mahal na Panginoon. Committing yourselves firmly to do God's will, mga minamahal, and abandoning all actions that offend God. At pangapat, mga minamahal, sa ipo ng Biblia, believing and relying on God as your ultimate helper, confident that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Ibig sabihin, believing and relying on God's, maminamahal, as your ultimate helper. Siya ang ating tulong, ever see, amen. Siya makapagbibigay sa atin ng lakas, ng tulong sa araw-araw, sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Relying on God. Mag-rely ka sa mahal na Panginoon. Ibig sabihin, iasa mo sa Diyos ang lahat ng bagay, ever see, amen. At ang sabi po ng Biblia, sapagkat siya ang ating ultimate helper, siya ang ating katuwang, siya ang ating tulong, siya ang ating tinatawag na mga minamahal na saklolo sa lahat ng oras, ever see, amen. Hindi tayo pababayaan, iiwanan ng ating mabait na Diyos. Mga minamahal, ito po yung tinatawag na confident, that is a rewarder of them that diligently seek Him. We can approach the heavenly throne, ever see, amen. God is a sympathizers with our weaknesses. Because of God is sympathizers with our weaknesses, we can confidently approach
the heavenly throne. Amen. Knowing that our petitions and prayer are welcome by our Heavenly Father. Palapakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Tayo po'y lalapit sa trono ng biyaya ng Diyos. Amen. Amen. Meron tayong lakas ng loob lumapit sa trono ng biyaya ng Diyos sapagkat ang mahal na Panginoon, naintindihan niya ang ating kahinaan, ang ating mga kakulangan. Kaya nga po mga minamahal, welcome, ang ating mga panalangin ay welcome sa ating mabait na Diyos. Amen. Confidently, that is rewarder, sabi ng Biblia, siya ay magbibigay ganti sa mga naghahanap sa Kanya. Kaya yung ating pagpunta sa bahay-sambahan, pag galing pa lang ninyo sa kanyang bahay, papunta dito sa gawain, naramdaman-daman ninyo ang kasiglahan sa inyong mga puso. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Amen. Totoo yun. Amen. Abang ikay galing para sa iyong bahay, papunta rito sa gawain, iba ng kagalakan ang nararamdaman mo sa iyong puso dahil ikay pupunta sa bahay ng Diyos. Amen. Amen. Yung testimony ng aking pamangkin nasa Canada ngayon sa Toronto, 3 hours, more than 3 hours ang biyahe, more than 300 kilometers. Mabilis yung matakbo ng masakyan. So minsan sinusundo siya sa mga kapatiran doon. Balikan, 3 hours, papunta 3 hours, pabalik na naman. Isa lang siyang susunduin. Mga minamahal. Minsan pag medyo alanganin, mag-carpool siya para makadalo sa gawain. More than 3 hours hanggang 4 hours. Mga minamahal. Pagdating niya sa gawain, mga minamahal, sakto pa lang magpuri pagkatapos ng gawain. Minsan daw, ngayon dahil nagka-carpool siya, hindi pa tapos yung gawain, preaching time ba, kailangan niya lumabas para ng mga minamahal, dahil merong oras yung carpool para uuwi na naman siya sa kanyang lugar. Another more than 3 hours. Pero galak na nagalak ang kanyang puso. Sabi niya, isang beses lang, hindi ako makadalo sa gawain. Lungkot ang aking puso. Sabi niya, gusto ko makadalo ko sa gawain. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. So mga minamahal, sabi ko sa kanya, yan ang pinagpala ka dahil meron kang hungering and thirsting to the presence of God. Yan ang kailangan mo para hindi mamatay ang spiritual mo dyan. Dahil kung wala ka ng ganang dumalo, mamamatay ang spiritual mo. Sabi po ng Biblia, because of the worldly anxiety and deceitfulness of riches, and another lust therein, choke the word of God and become it unfruitful. Ang saliang kaidaya ng kayamanan at ang sinasabi ng worldly anxiety, huwag nating isipin ang sanlibutan, mga minamahal. Amen. Amen. And another lust can choke the word of God. Yun ang magtatanggal ng salita ng Diyos sa iyong puso para hindi ka mag-mature, hindi ka maging perfecto sa harap ng ating mahal na Panginoon. Amen. Anong sabi ng ating beloved adult squad dito? Kinausap ko, Mami, kumusta? Sabi niya, sumasakay ako ng motor mula doon hanggang dito, magbayad ako. Hindi malagang pera, importante ang makasamba tayo sa ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Amen. So mga minamahal, ang importante, madama ang presensya ng Diyos. Ang importante, mga minamahal, mapil tayo ng Holy Spirit. Ang importante, mga minamahal, makapagpuri tayo sa mahal na Panginoon. Makapanalangin tayo sa Diyos. Amen. So mga minamahal, kailangan po natin ito sa ating paglapit, paglilingkod sa Diyos. Hungering and thirsting for righteousness, for His presence, for His word. Amen. Ang sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, so sabi po ng Biblia, hanapin mo ang Panginoon abang siya'y masumpungan. Perfect heart. With a perfect heart. Sabi ng Proverbs chapter 4 verse 23, kaya hindi po buksan niyo ba yung kasulatan? From the book of Proverbs, chapter 4, verse 23. Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Amen. Kawikaan, Kabanatang 4, ang talata 23. Ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap, sapagkat ginadaluyan ng buhay. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Palapakan po natin ng malakas ang salita ng Diyos. Keep thy heart diligent, sabi po ng Biblia. Ingatan natin ang ating mga puso. For out of it, mga minamahal, are the issues of life. Sapagkat dinadaluyan ng buhay. Ingatan mo ang iyong puso. Ang iyong pakaingatan, ang iyong puso. Ever say amen.
Dahil ang diagnose ni Jeremiah, ni Prophet Jeremiah sa puso, sabi ni Prophet Jeremiah, the heart is the seed deceitful of all things. Ang puso raw ng tao ay mandaraya sa lahat ng bagay. Ever seen? Ibig sabihin, ingatan natin ang ating puso. Bantayan mo ang puso mo. Huwag mong papasukin sa puso mo ang hatred, ang anger. Ever seen? Huwag mong papasukin sa puso mo ang tanang mga bagay na hindi maganda sapagkat dinadaluyan ng buhay. Ever seen? So, ang sabi ng Biblia, perfect heart. Malinis na puso. Pag sinabing perfect heart, perfecto, malinis na puso. Malapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Ibig sabihin, maramdaman mo ang pag-ibig ng Diyos. Ang banal na presensya ng mahal na Panginoon dahil ingatan mo ang iyong puso. Pakabantayan natin ang ating puso. Tandaan po natin, pakatandaan po natin, ingatan natin ang ating puso. Ever seen? Sapagkat dyan manggagaling ang hatred, ang anger. Ever seen? Lahat ng bagay na minsan na nanggagaling sa puso ng tao. Huwag tayo magkaroon ng tinatawag na matigas na puso. Kundi bagkos magkaroon tayo ng tinatawag na ang mahinulsulon ng kasing-kasing. Palapakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Willing mind from the book of Isaiah chapter 1 verse 19. From the book of Isaiah, chapter 1, verse 19. If ye be willing and obedient, ye shall eat the good of the land. Amen. Isayas, kabatang 1, talata 19. Kung kayo'y magkusa at mga sunurin, kayo'y magsisikay ng buti ng lupain. Amen. Everybody shout, praise the Lord. So kinakailangan natin yung tinatawag na willing mind. And willing mind ba? Yung willing. Sabi ni David, sabi po ba na nakasulatan ni Paul, I serve the Lord with all humility of mind and tears. Ako'y naglilingkod sa Diyos ng buong kumbabaan ng puso. Ever seen ng pag-iisip. Ever seen, amen. So sa ating paglilingkod sa Diyos, willing. If you obey and obedient, sabi po ng Biblia, you shall eat the good of the land. Ibig sabihin, you shall eat the fruit of the land. Ibig sabihin, kung tayo po'y magmasunurin at magkusang loob, tayo po'y kakain ng buti ng lupahin. Yung ibig sabihin ng good of the land, yung blessing ng Diyos, ever seen. Yung pagpapala ng mahal na Panginoon sa buhay natin. Yung mga blessings na ating itatanggapin sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. So kailangan magkaroon tayo ng willing mind, willing heart. Mga minamahal, bukal sa puso, bukal sa kalooban na tayo po'y susunod sa mahal na Panginoon. Ever seen? Gagawin natin ang kalooban ng Diyos. Pinagpala na tayo ng mahal na Panginoon sa banal na iglesyang ito. Nakita ko po ang blessing ng dakilang Diyos sa buhay ng ating beloved pastor. Nag-celebrate siya ng kanyang 87th birthday. Palapakan po natin ang ating malakas, ang ating mahal na Panginoon. So, mga minamahal, kahit mga nurses, mga doktor na tumingin sa kanya, imposible na raw mabuhay pa ang ating mahal na pastor. Imposible na lang daw na mabuhay pa siya. Bakit hanggang ngayon, nandyan pa ang ating beloved pastor, pinagpala tayo ng ating mahal na Panginoon. Ever seen? Sa kanyang naranasan na sakripisyo at mga hirap, mga minamahal. Imposible na raw, dapat wala na ang kanyang buhay, sumalit napakabuti ng mahal na Panginoon. Nagdaos po ng 87th birthday ang ating beloved pastor last June 28, mga minamahal. Napakabait ng mahal na Panginoon. Kaya po, napakapalad natin. Magpatuloy lang tayo maglingkod sa Diyos, mga minamahal. Ever seen? Bibigyan tayo ng Diyos ng mahabang buhay. Malusog na pangangatawan. Lahat tayo po'y gustong mabuhay ng mahabang buhay. Ever seen? So ang Diyos po ang may awak ng lahat. Ang buhay natin awak ng mahal na Panginoon. Kung gawin natin ang kalooban ng Diyos, mga minamahal, biyayaan tayo ng Diyos ng mahabang buhay, maging sa ating pamilya. Ever seen? Tatanggalin ng Diyos ang karamdaman sa atin. Hindi na tayo magpa-check up sa doktor. Ever seen? Amen. Ang Diyos natin ang dakilang manggagamot. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Naranasan natin, kaya magsumikap gawin ang kalooban ng Diyos. Sapagkat ang mahal na Panginoon, siya ang source ng lahat ng mabuting bagay. Amen. Maging sa ating pamilya, sa ating mga anak.
mga naman sa ating mga apo, mga sa ating mga loved ones, iasa natin sa mahal na Panginoon ang lahat ng bagay. Sabi ng Biblia, at kung hanapin mo siya, masumpungan mo siya. At kung itakwil mo siya, itatakwil ka ng Diyos magpakailan pa man. Nakakatakot na bagay kung itakwil ka ng Diyos. Ever say amen? So wag nating pabayaan ang mahal na Panginoon. Hanapin natin ang Diyos. Masusumpungan natin ang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Kung itakwil mo ang Diyos, itatakwil ka ng Diyos magpakailanman. Ikaw ang, ibig sabihin, ikaw po ang lugi. Everybody say amen? Pero kung hanapin mo ang Diyos, masumpungan mo ang ating mahal na Panginoon. Sa oras na ito, hanapin natin ang presensya ng Diyos. With a perfect heart and willing mind. Sabi po ng Biblia, serve the Lord. Seek the Lord. Sabi po ng Biblia. And serve the Lord with a perfect heart and with a willing mind. If you seek Him, you shall find Him. If you reject Him, He will reject you. Maminamahal, sabi ng banal na kasulatan, hanapin natin ang Diyos. Sa oras na ito, nandito ang mahal na Panginoon sa ating kalagitnaan. Awitin natin ang awitin, mga minamahal, serving you. Paglingkuran kita, O Diyos. Sabihin natin, mahal na Panginoon, paglilingkuran kita sa oras na ito. Ating awitan ang mahal na Panginoon. Show me the way where I may go. I was lost and strayed. When you called me yours, oh my Lord. Sometimes I feel to walk, but you never let me down. And those, then you gave me strength. I thank you, Lord. Here I stand. You said
Hallelujah, hallelujah. Glory to Jesus, glory to God, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Sabi ng banal na kasulatan, kung hanapin mo ang Panginoon, masumpungan mo siya. Kung itakwil mo siya, itakwil ka niya magpakailanman, mga minamahal. Nawa, wag tayong itakwil ng Diyos, kundi sa oras na ito, hanapin natin ang mahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Lord, touch our heart, Lord. Forgive our sins, O God. Hallelujah. We need your presence. We hunger for your presence. Awitin natin mali ang mahal na Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. We need you, Lord. Bless us, O God. Revive thy children. Revive us, Lord. Hallelujah. Lord, hallelujah. Yes, Lord. Teach me how to be strong. That I keep my ego. All things I can So I pray to you, my Lord. Please hold me now, so I may learn more. Serve you is all I wanna do. Serve It's all I wanna do. Amen. Praise the Lord. Bago tayo dako sa ating mga pananalangin, mga minamahal, minsan magkaroon tayo ng tinatawag na self-examination. Saliksikin natin ang ating sarili kung tayo ba'y nauuhaw sa presensya ng Diyos o hindi. Hinahanap ba natin ang mahal na Panginoon o hindi, mga minamahal? Tayo po makasagot sa ating mga katanungan, sa ating mga sarili. Ang sabi ni Solomon sa kanyang anak ni David, sabi ni David sa kanyang anak na si Solomon, hanapin mo ang Panginoon sa pag-abang siya'y masumpungan, mga minamahal. Paglingkuran mo ang Diyos ng buong puso, ng buong pusang loob. At kung hanapin mo siya, masumpungan mo siya. At kung babayaan mo ang Diyos, pababayaan ka ng Diyos. Mga minamahal, sa oras na ito tayo magkaisang dumako sa pangangailangan. Hanapin natin ang mahal na Panginoon sa oras na ito. Hallelujah. Minsan na ba natin, mga minamahal, hallelujah, buksan ang ating mga puso, humingi tayo ng tawad sa mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, we need you, Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Dakilan namin, Ama Diyos, na makapangyarihan sa lahat ng mga banal. Sa pangalan mo, mahal na Panginoong Isus, sa unang dalangin ng aming ginagalang minamahal na pastor, Willistrad Almeida, narito kami na nikluhod ng Diyos. Minsan na ba nagpapakumbabang loob sa iyong banal harapan, humingi ng abag at kapatawaran sa bawat isa amin. Sa lahat ng aming mga nagawang mga pagkukulang, mga pagkakamalit, mga pagkakasala,
Igamot mo yung dakilang kahabagan at kapatawaran sa bawat sa amin. Pagpalain mo't lingapin mo yung mga anak. Palakasin mo kami minsan ang ba. I-revive mo ang bawat isa sa amin, O Diyos. Magkaroon kami ng kauhawan sa iyong presensya. Mahal na Panginoon, i-revive mo kami, O Diyos. Hallelujah. Pagpalain mo po ang iyong anak. Palakasin mo kami lahat. I-revive mo ang aming spiritual, O Diyos. Dalahin ko, abutin mo ang pangailangan ng bawat isa. Ipalakasin mo sila sa kanilang paglilingkod sa iyo. Dagdagan mo ang kanilang pananampalataya at takot na magkasala. Iayusin mo ang bawat buhay ng bawat sa amin. Pagpalain mo rin ang aming pamilya, aming mga loved ones. Tawagin sila na maglingkod sa iyo. Padalpay na pagpalain mo ang bawat isa na mahabang buhay. Malusog, malakas na pangatawan. Hanggang sa iyong pagkabalik, maratan mo kaming sumusunod sa iyong banal na kalooban. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. In Jesus' name. Ipatong ang kamay sa ating ulo, mga minamahal, ating pong i-cast out ang mga karamdaman. Sige po. Dakilang mga Diyos na makapangyarihan sa oras na ito. Aming sinasaway, O Diyos, ang dakilang pangalan. Mahal na Panginoong Yesus, aming sinasaway lahat ng gawa ng kaaway, mga karamdaman, mga panlalapaypay, mga panlalamig, mga kahinaan, lumayas ka sa mga anak ng Diyos. Panlalapaypay, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. In the mighty name of Jesus, weakness cast out. Lukewarmness cast out, lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life, vanity, vain glory cast out, pride, anger, hatred cast out, lukewarmness cast out, in the name of Jesus. Hallelujah, be blessed and be healed, in Jesus' name. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo, mga minamahal, at bilang pagpasalamat sa mahal na Panginoon, tayo po'y sumigaw na 3 beses ng malakas ng hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. God bless you po, mga minamahal. At tayo po'y dadako sa ating announcement. Ating pong gawain sa araw ng linggo, alas 10 hanggang alas 3 po ng hapon. At ang ating Wednesday service, alas 4 hanggang alas 8 ng gabi. Ating Friday service, alas 5 hanggang alas 10 ng gabi. Ito po ang ating schedule sa ating services. Praise the Lord. Makinig po tayo sa ating programa sa Jesus Miracle Hour. 8 to 9 po every day except Friday. Every night except Friday. 8 to 9. Purihin po, mahal na Panginoon. At tayo po'y tumayong lahat, mga minamahal. At ating pastoral contact number 0939-834-2120, 0991-2929-428, ating landline 520-3643. Praise the Lord. Yan po ang ating mga contact number dito sa pastoral house. At napurihin po ang ating mahal na Panginoon. Pagpalain po kayo ng ating dakilang Diyos. Lahat po tayo tumayo, mga minamahal. Praise the Lord. At tayo dadako po sa ating closing prayer. Sa ating beloved brother, Alex, kindly mo sa ating closing prayer. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Magapo tayo son sa atong temporary paghiwalay. Praise the Lord. Dalay kong kaswalay katapos sa malpinaw ni matahang kagabiyon o Diyos. Amay pabot ka ni mo o Diyos ang krising kas, nga pagpasalamat malpinoon. Dini kagabiyon o Diyos nga ikaw nang una, sa iyong banal na gawain o Diyos mula sa pag-umpisa. Hanggang sa natapos malpinoon, maraming salamat po o Diyos. Sa mga papuring awitin o Diyos, mga solemn song, joyful songs, mga buhay na patutuo sa mga makapatiran o Diyos. Kahit malpinoon sa mga bibigay sa mga makapatiran Diyos, mga makalangit na lawitin ng aming beloved children's choir, youth choir, mga Pinoon, labas na o Diyos, sa Panginoon sa Kloasa, na may pagkaon sa mga makalagmahal Pinoon, dahil kasalamat o Diyos, sa mga matamis, nga presensya ng magkipabuhagay sa mantilawala o Diyos, kita na mag-iampog ipasalamatan sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name. Hallelujah. Amen. God bless you po. We love in the Lord, but our Jesus loves you po. Ang magpalayan sa preacher's area.